Yo Germs, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, di ba pala, alas 11 pa lang. Yung init kasi natin parang kanina pa tanghali eh. Anyway, ayan, punta ulit tayo kay Kuya Rickson, dun sa gumagawa ng uniform natin. May kukunin tayo mga jersey. Tapos sabay na rin natin yung nag-comment sa YouTube natin. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Sabi niya, gawa naman daw ako ng video about dun sa mga camera mount natin na ginagamit natin sa pagmo-motovlog. Kasi baka interested din siya, baka may pinaplan na rin siya na parang kumuha-kuha ng video or practice siya mag-vlog. Ito, tutulungan natin siya or bibigyan natin siya ng idea kung saan natin minamount yung mga camera natin. As you can see sa video natin ngayon, itong view natin. Ang gamit natin na mount dito ay yung ating Telesen helmet mount. Ano to? Chin mount to. Gamit ko na to nung nag-uumpisa pa lang ako. Pero ano ko na to parang pangatlong version ko na to ng chin mount. Ang pinakaunang-unang gamit ko talaga nung nag-i-start pa lang talaga ako mag-motovlog, yung parang practice lang. Yung GRX na helmet chin mount. Yun yung brand niya. And then nakadalawang version ako noon, dalawang version ng GRX. Meron ako mga na-encounter na problem doon. So, hindi ko na i-discuss dito kasi matagal naman na yun, hindi na ako gumagamit noon. Ito ang gamit ko na ay yung Telesen helmet chin mount. Yung naka-strap lang siya. Hindi siya naka-fix, hindi siya nakadikit, naka-strap lang talaga siya. Actually ito, bala ko na tong palitan ng bago, pero ganito pa rin, gantong style pa rin kasi ano na to basag na yung clip nito or yung kanyang lock. Hindi na siya secured talaga. So may tendency na tong mahulog or konting bump lang, konting bunggo lang ng kamay ko, pwede na siyang matanggal kasi nangyayari na talaga yun. Minsan nababump ko yung camera ko pag may ginagawa ako, bigla na lang siyang nalalaglag. Ulitin ko, Telesen helmet chin mount, yung strap type na mounting nila. Tapos meron siyang J-hook na nakalagay. Ayun yung gamit natin. Gamit ko na tong mount na to since 2020 gamit ko na to. Matibay siya, tapos ayun, adjustable. And then ayun, nagtatagal talaga. Yun nga lang, syempre hindi naman natin siya madalas malinis or hindi natin siya madalas mapunasan. Nagdudumi talaga. Makahalata mo yung dumi niya, yung alikabok, yung kapag nagra-ride tayo, 'di ba, salubong natin yung mga putek, kapag may kasabayan tayong mga motor din, nasasalo natin yung dumi. Ayun, may mga dumi-dumi siya, pero hindi ko na masyado pinapansin, gawa ng hindi naman big deal sa akin yung mga ganun. Ang importante malinis yung ano natin, malinis yung lens natin. Yan, lagi ko pinupunasan yung camera natin. Yung price nitong Telesen mount na to, hindi ko sure, pero mga nasa around 600 yata. Not sure, pero dati mga ganun yung bili ko. Ewan ko lang ngayon kasi ang dami ng kaparehas na design, ang dami ng kaparehas na product. Basta madami na siyang choices, kumbaga. Kasi marami nang gumaya. Pero yung Telesen kasi parang established na brand na rin yan. Actually yan din yung gamit ko na battery dito sa GoPro Hero 7 ko, tsaka sa GoPro Hero 12. Yan yung gamit ko na battery na extra. Kasi yung Telesen na brand parang support, parang support brand siya ng GoPro. So kung naghahanap kayo ng mga accessory na pang action cam, Telesen marami siyang product na pwedeng may offer sa atin. Hindi naman natin siya pinopromote actually, pero yan talaga yung ginagamit ko. Yan yung matagal ko nang gamit dito sa part-time vlogging natin. Okay, next mount natin dito sa may Manibela. Nakalagay dito ay yung Motowolf na camera mount. Ayan, dati dito siya nakalagay sa kanan, ngayon nilipat ko siya dito sa kaliwa kasi meron ako doon sa kabila. Mamaya di-discuss din natin yan. So nilipat ko siya dito para meron akong dalawang angle. Meron akong angle from left,
Tapos meron din akong angle from right. So ganito yung setup natin. Dito ko kasi ilalagay talaga yung GoPro Hero 12 natin. And then dun sa kabilang mount, dun naman natin ilalagay yung ating 360 na wala pa tayo ngayon. Sana magkaroon, di ba? Magkakaroon tayo niyan. So dito hindi naman to mahirap ikabit, tsaka hindi rin naman to mahirap hanapin. Hanapin nyo lang yung Motowolf na original. Ngayon nagkaroon lang ako ng modification dito since nagpalit ako ng side mirror. Kung mapapansin nyo, nakatayo na yung mounting ng camera holder natin. Supposed to be nakahiga siya dito, ganyan. Ang nangyari, nakatayo na siya kasi minodify ko na to. Minodify ko na yan para mailagay natin siya dyan. Tapos ang purpose ko kaya ako ginanyan, para medyo mapataas-taas ko pa ng konti yung camera natin. Ang kagandahan kasi sa mga Motowolf, matibay siya, tapos matigas talaga. Matigas yung kapit niya. And then yung mga bolts and nuts niya, ito kagaya nito, stainless na yan. Ito stainless na rin yan. Ngayon itong bolt naman na to, binili natin to hiwalay. Ginawa na rin natin tong stainless. Tapos itong ano natin, itong side mirror natin, minodify natin yung dito, yung kinakapitan niya. Nilagyan natin siya ng uka para makapasok yung camera holder natin. So ayan yung pangalawa nating mount. Nagagamit ko rin naman to paminsan-minsan pag may gusto tayong kunin. Kapag mayroon tayong gustong kunin na angle dito sa right side natin, kasi dito yung tutok niya sa right side. Ngayon hindi nakalagay yung mga camera natin. Napansin nyo, wala yung GoPro Hero 12 natin. Tapos dito wala rin camera. Hindi ko kasi dala yung camera natin, kaya ayun, tsaga-tsaga lang muna tayo dito sa helmet mount natin. Ang importante, may pakita ko naman sa inyo yung mga mounting, kasi yun naman ang gusto ni sir na makita. I-detail ko na lang kung paano to kinabit. Kung ganito rin yung side mirror ninyo, eh magaya nyo na rin. Okay, yung last mount na kinabit natin dito sa motor natin ay eto, yung Motowolf stick. Ito yung mga aftermarket brand na supposed to be pang ano dapat siya eh, pang Insta360. Kung alam nyo yung Insta360, yun yung camera na nako-cover yung buong 360 degrees na camera angle. Kayang-kaya niyang kunin yun. Sa ngayon, wala pa tayong ganong camera. Pinag-iipunan pa natin na makabili ng ganon. Pero kung meron naman kayong ibang camera kagaya ko, ayan, meron tayong camera na GoPro Hero 12. Ayan, pwede naman natin siyang gamitin para medyo mapalayo-layo natin yung angle natin. Ayun, kung meron naman kayong GoPro na iba, kahit hindi 12 or basta kahit anong GoPro na camera or kahit anong action camera nga na pwede nyo ilagay dyan, pwede naman. Ang purpose naman natin dyan para medyo mapalayo-layo natin yung view natin. Kasi pag dito masyadong malapit sa mukha natin, dito medyo malayo-layo, tapos kita yung likuran, kita yung view sa likuran natin. Ang presyo ng stick na to ay mga nasa around 1.9 sa Shopee. Sa Shopee ko siya nabili. Pero luckily meron tayong voucher sa Shopee, so naka-discount tayo ng mga around 400. So mga nasa 1.2 na lang siya, mga 1.250, mga ganon. So malaking tulong din yung mga voucher na yan. Kapag namimili tayo online, eh nakaka-discount tayo. Siya nga pala ito, di ko nasabi yung presyo. Itong Motowolf na camera holder, mga nasa around 450 lang to. Around 450 lang yan. Original na rin yun. Dati meron kaming tinda na ito. Since wala naman masyadong bumibili, wala naman masyadong gumagamit, ayun, hindi na kami ulit nagtinda. Nung naubos na yung ano namin, yung stock, hindi na kami kumuha ulit. Natutulog lang eh. Pero yung quality niya, goods na goods talaga. Maganda yung quality ng mga Motowolf product. Kaya nandito na tayo sa lugar ni Kuya Rickson. So ayun, kay sir na nag-comment sa atin about sa mga camera mount natin dito sa motor natin. Maraming salamat sa suporta, sir. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana nagkaroon kayo ng idea kahit papaano dito sa mga camera mount na nilalagay natin sa motor natin. Siya nga pala, motor natin ay ADB 160. Ayan. Thank you very much. Ride safe sa inyong lahat. Ito, tingnan nyo.
yung clamp dito sa may crash guard natin. Saktong sakto talaga siya. Natsambahan natin na ganito yung nabili natin na stick para sa camera natin, kasi sakto yung clamp nya, saktong sakto yung clamp nya dun sa crash guard natin. Adjustable yung distance nya, hindi siya tumatama dito sa handguard natin. Pag nililiko natin yung handguard, walang sabit. And then yung isang clamp nya, yung nilagay natin dito sa may signal light natin, saktong sakto din. Kaya kung mapapansin nyo, yung tayo nito sa gilid, talaga naka vertical siya. Hindi man 100% naka vertical talaga siya, 90 degrees. Pero kung titingnan natin, perfect yung tayo nya. And then kapag pumunta ka naman sa harap, pag tinignan mo sa harap, yung tayo nya almost perfect din. Almost perfect na 90 degrees din yung tayo nya. Kaya talaga nakachamba tayo dito. Yung nakikita ko kasi dito sa customer natin nung nakaraan, meron kasi siyang phase enhancer dito, doon nakakapit yung clamp nya. Ako ang ginawa ko, sa ano ko na lang, sa may signal light ko na lang pinakapit yung clamp nya. Tapos kagandahan din dun sa mga clamp nya, talagang matibay. Meron siyang rubber. Sa sobrang higpit nga dito sa signal light, akala ko mapipirat ko na yung signal light ko kasi hinigpitan ko talaga ng todo. And then lastly, kagandahan itong nabili ko na to, na-adjust ko yung tutok sa akin ng camera. Hindi ko pala nabanggit sa inyo, before tong Motowolf na to, meron na akong stick. Wala siyang brand, parang mumurahin lang, pero hindi talaga siya mura nasa 600 plus din yung bili ko nun And then meron siyang meron siyang clamp din, pero hindi ganito, hindi adjustable. Tapos hindi ko rin na-adjust yung tutok ng camera doon. Eto, ma-adjust ko yung tutok nya. Kahit saan ko dalhin yung tutok pwede. Pero kung Insta360 naman yung gamit nyo na camera, kahit huwag nyo nang problemahin yun. Kasi 360 degrees naman yung coverage ng camera nyo, kaya kahit anong tutok nyan, walang problema. Dito lang sa akin medyo big deal lang yung part na yun, kasi syempre front camera yung gamit natin sa GoPro. Importante, maganda yung angle na makukuha nya. So kaya ako naman nabanggit sa inyo yun. Anyway, ayun, additional ko lang naman yun kasi importanteng bagay din kasi yun. Etong Motowolf kasi sobrang dali lang i-mount. Talagang side mirror lang talaga siya. Meron pa nga isa nito, yung clamp type din, yung parang ganito, parang clamp type siya. Dito sa handlebar natin ilalagay. Pero ang mararecommend ko talaga etong side mirror type, para medyo nakalayo-layo siya ng konti. Ito naman, highly recommended kung meron kayong crash guard. Kasi kung meron kayong crash guard, maganda yung pagkakapitan ng stick ninyo. Actually, nakadesign talaga siya dun sa may mga tubo, kasi clamp type nga yung way ng pag-i-install sa kanya. So kung wala kayong crash guard, wala kayong kahit anong bar na pwedeng pagkapitan ng mga clamp nya, hindi nyo siya may install. So parang useless lang din. Tapos tayo diretso, bili tayo ng mga cable tie tsaka gloves. So ayun lang, germs, maraming salamat sa pagtutok dito sa channel natin. Kay sir na nagtatanong about dito sa mga camera mount natin, ayan, sana nasagot ko yung tanong mo. Sana nabigyan kita ng idea, at sana makapag-install ka rin ng setup na gusto mo dyan sa motor mo, para makapag-start ka na rin mag-vlog. Lahat naman tayo nag-i-start sa mga patanong-tanong, inquiries, para magkaroon tayo ng idea dun sa mismong setup natin. Okay, ulitin ko, thank you ulit, at maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next vlog natin. Ako nga pala si Kuya Germs. Follow nyo ako sa Facebook page, tapos subscribe nyo yung channel namin, ito JR Motoworks, and then yung page ng shop natin, JR Motoworks. Ayan, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan i-follow yung mga yan, tsaka i-subscribe yung channel natin, kasi may mga announcement tayong ginagawa through social media, ayan, kagaya ng Facebook tsaka YouTube. Okay, thank you very much, bye bye.